Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back. Pasensya na sa boses ko. Medyo hindi po talaga ako ganun ka-okay. But at least, diba, kaya na. So anyway, gagawin ko ngayon is a tarot love spread. Okay? This spread is, meron siyang isa sa choices na sa personal reading ko. So if you want to book a personal reading with me, just message me on my Facebook page, Dark Angels Intuition, Facebook official page, yan. And I personally will going to send you the information. So, anyway, let's start. This is a general love reading, and this is not for everyone, okay? So take what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. And this is a timeless reading. So, let's see kung kaninong story to. Sino maka-resonate dito. Kaninong reading to. You can comment down below. Thank you sa mga nagko-comment na sa lahat ng reading ko. Salamat. So, sa mga positive feedback. Anyway. Let's start. I will going to see kung may zodiac sign ako makita. Of course, meron talaga. So, babanggitin ko yung mga zodiac signs dito. This is a love reading, spirit guides. Confusion. Anyway, so in the past, let's start. Let's start. In the past pa lang meron ng juggledness or it's either unsureness dito sa past about the connection. So let's see. I want to clarify right away. Kasi sa past pa lang may nalalaman ka na. It's either may nalalaman ka na, may pakiramdam ka na, basta may intuition ka na about this. Might be you are already gathering information, you're already like trying to, you know, to see the truth ng hindi mo sinasabi sa kanya, parang nagmamasid ka na sa mga galawan, sa mga posting could be, sa mga nangyayari. Parang meron ka ng intuition, may pakiramdam ka na, may nalalaman ka na, kumbaga. Kaya meron ng unsureness sa ano pa lang, sa past pa lang may unsureness na dito. Nagiging imbalance na sa past pa lang. And meron ng challenges kayong natatamasa in the past pa lang. So, pero, since, I think, because you love this person, you really want na kahit hindi mo na na-appreciate yung mga nangyayari sa relasyon ninyo or pagsasama ninyo, you really want this person to offer you a new beginning still. Parang gusto mo nang magbago siya, ma-realize niya at yung kumbaga masasabi niya na I'm sorry, ayusin na natin to, mahal kita, parang ganun. So you still want that to happen. Kaya, meron pa rin kayong communication kahit sabihin na natin na pagod na, you're still trying your best to make this relationship okay. So, hindi na natin masasabing happy. But at least, yeah, but at least okay. So, this present situation, let's see.
meron talaga ako nakikitang cheating. So at this present situation, I can see here na parang this time you want a justice about what happened. Kasi parang andun ka sa point na I would just really going to take the leap of faith towards the new beginning of my life. Feeling ko through this, parang hindi mo na carry yung mga nangyayari sa inyo recently or in the past. And parang you just really want a justice about what happened. Because of cheating. So, mayroong cheating na kinalaman talaga dito. Feeling ko kasi, you are really manifesting this person na magbago, na bumalik yung loob niya sa'yo. Nakita mo yung makuha mo yung gusto mo, kumbaga sa relasyon. Pero, I think parang hindi mo talaga to nakuha. And, I can see here na see, you're really manifesting this person na na ma-realize niya yung pagsasama, yung sacrifices mo. Gaano ka kaseryoso sa relasyon ninyo or sa pagsasama ninyo. It's either relasyon to or marriage to. Parang you want this person na, kumbaga, tignan niya yung responsibility niya, tignan niya yung relasyon niya, or tignan niya yung marriage niyo. Doon siya mag-focus, pero parang feeling mo hindi mo nakukuha to kahit anong gawin mo, kahit sabihin na natin na naglakas loob ka na i-fix tong problem na to para mapakita lang sa lahat na okay kami, na maayos yung pagsasama namin, gaya ng ginagawa mo in the past, pero wala pa din na nangyayari talaga. So parang andun ka sa point na I want justice, kasi hindi ko na alam, parang kumbaga hindi ko na alam kung papunta ako, mag-move on na ba ako, aalis ba ako, or mag-stay pa ba ako. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Feeling ko ganito din yung person mo. Hindi niya alam kung papunta ba siya sa'yo, papunta siya doon sa isa, kasi meron talagang cheating na nangyayari dito. Kasi bakit you wanted justice at this present situation? You felt parang ginagago ka na kasi. Parang you felt parang this person is making a fool of you sa mga nangyayari, sa mga ginagawa mo, sa mga sacrifices mo. So, yun yung feeling mo, okay? And, nakikita ko dito na you felt parang this person is hiding something or meron siyang kailangan pagpipilian and hindi mo alam kung sino yung pipiliin niya. And parang unfair na talaga yung ginagawa niya. Yun yung nararamdaman mo dito. You felt very much disappointed. Dito, sobrang disappointed ka. Pero on this person, yung feeling niya din naman dito, gusto kanyang kausapin. So, let's see. Gusto kanyang kausapin, nahihirapan din siya. So, parang nabibigatan na din siya sa mga nangyayari sa inyo. Parang feeling niya din, kumbaga, siguro kung nag-aaway kayong dalawa, parang feeling niya, akala mo, ikaw lang yung namumblema, pati ako, parang ganon din yung feeling niya. Ang bigat-bigat na din ng sitwasyon ko. Ang bigat-bigat na din ng problema ko. So, every time na nagpa-fight kayo, honestly, andito din siya sa point of, nagsisi din naman siya sa mga nangyari, sa mga ginawa niya sa'yo. And, hindi din nawala yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi nawala. Kung marriage kayo, hindi nawala yung pagmamahal niya sa pagsasama ninyong dalawa. Gusto niya din na maging masaya na kayo ulit. And, feeling ko dito, kahit pa saan pa man, yung decision niya pa din is sa'yo pa din. Para ikaw pa din. So, ang nakikita ko dito ang problema sa ngayon is yung communication ninyo. Kasi, he wanted to talk to you. Parang he wanted to explain to you the things. So, parang nakita ko kasi dito, ang meron dito kasi, blaming eh. And then, parang feeling of one-sided and parang feeling of parang ako lang yung nasasaktan. So, parang hindi kayo kasi nag-uusap. Parang kumbaga, hindi nyo pinag-uusapan yung deep
na problema ninyo, pag-usapan ng masinsinan, parang heart-to-heart conversation, kumbaga. Kasi ang laging nangyayari sa inyo dito is bangayan, away, and sigawan could be something, part ng away, So, ano yung positive dito sa connection na to? Is that your person still love you. Mahal pa rin niya. Mahal niya pa din yung pagsasama ninyong dalawa. Yun yung positive dito. Hindi nawala yung pagmamahal niya. Yes, nagkamali siya. Well, nagkamali siya. Aminin niya yon. Pero feeling ko kasi this time, yung pagkakamali na yon is parang gusto niya nang ayusin. But the thing here is, on your part is, may trust issue na. And, you felt this time, parang, pinabayaan ka or ginagago ka dahil sa mga nangyari sa inyong problema about cheating. Na feeling mo baka sila pa, nagsasama pa kaya siguro sila. Kasi may mga pagbabago na dito hindi na bumabalik sa dati, yung pagsasama. So, see? Kaya sabi ko, ano yung problema talaga dito? Yung miscommunication, yung communication talaga. Kasi ito yung negative Hindi kayo nag-uusap ng masinsinan. Hindi kayo nag-open up. Hindi kayo nag-share ng problem ninyo. Kumbaga, hindi kayo umuupo sa isang tabi para pag-usapan yung problema ninyo. Kundi nag-aaway kayo. Yun yung communication ninyo. So, bangayan, napupunta sa away, napupunta sa sigawan. Hindi na naman nag-uusap. Kasi wala kayong proper communication. Para ma-share ninyo, para mailabas yung damdamin, mailabas yung mga galit, yung mga sama ng loob, both side, kumbaga. Kasi ito yung negative na nangyayari dito, no communication. So, parang on and off or no communication. So, kaya nangyayari to. So, what is your hope here? Is a new beginning still. You're still hoping for a new beginning dito sa connection na meron kayo or sa relationship or sa pagsasama. Marriage could be. So, you're still hoping for a new beginning. Of course, sino ba naman, diba? Na maisip niya din ang mga pagkakamali niya and maituwid niya. Siguro, para sa'yo, yung mabalik siya sa dati na the way na gusto mo. So, yung fear mo naman dito is like, let's see, I want to clarify. Siguro yung may mga tinatago pa siya sa'yo. Yun yung takot mo. Or yung may mga plano siya na hindi mo nalalaman. See, baka yung fear mo dito, may mga plano siya na hindi mo nalalaman, tapos mabigla ka na lang. Kasi nakikita ko dito, naghihintay ka. You are manifesting. Even you are also manifesting for communication, moving forward, yung mag-progress yung pagsasama ninyo. Pero napapagod ka sa kakahintay. Kasi misto lang pakiramdam mo dito. Walang nangyayari. Wala siyang ginagawa. Or hindi umuusbong yung pagsasama ninyo. So, yun yung takot mo na baka may plano siya something na biglaan na lang niyang gawin nang hindi ka prepared, kumbaga. So, yun yung fear mo dito. Okay, so what is your aim here? Of course, for this person to change, for this person to give you a proper relationship or a proper commitment. This person will going to build a good empire with you. Yun yung gusto mong, yun yung aim mo dito, na magbago siya, na magpakalalaki siya, kumbaga, magpakababae siya, or magpakatatay siya, magpakaasawa siya, magpaka-boyfriend siya. So, to be matured enough to face this problem, to handle this relationship, the way that you want, the way that you really want. So, yun yung aim mo dito. So, kung ano yung kailangan yung i-avoid dito, of course, yung away. See? I told you. Palagi kayo nag-aaway. Kasi, yun yung kailangan yung i-avoid para maging ganito siya. Para alam mo yung makapag-focus siya din. Or, hindi lang siya, pati ikaw. Makapag-focus kayo sa connection na meron kayo. Kasi meron pa ako nakikitang pagmamahalan dito
mahal mo siya, mahal ka din naman niya. Hindi lang kayo nagkakaunawaan dahil sa pagkakamali na nagawa niya. Okay? Nandito. Dito yung kailangan i-avoid, yung away. Kasi, kung baga, nagsasama kayo sa isang bahay, may mga physical na away na dito, mentally, emotionally. Kasi nakakapagod to eh. Nakakapagod na away to. So, may mga judgment na din dito. So, in order for this person to be this, kailangan to avoid this. And to avoid this, so communication to lahat eh. So, kailangan magkaroon ng communication dito. Pakinggan nyo yung isa't isa, ibaba nyo yung pride and ego nyo para mapakinggan nyo yung isa't isa, mapag-usapan ninyo yung problema at maayos kung kailangan iayos. 'Di ba? So, other factor here is the clarity. Yun yung ano kasi talaga dito. Nagkaroon kasi talaga ng clarity sa'yo, might be about sa cheating na nagawa niya. So, yun yung hindi mo makalimutan. Yun yung parang tumatak sa isipan mo na nagkaroon ng trust issue sa connection ninyong dalawa. So, yung other person or other people involved here, I wanted to clarify. Might be the other person. Etong kanino siya nag-cheat. So, ito yung na-involve dito. Ang dahilan ng paghihiwalay ng family ninyo. Ng connection or relationship ninyo. Family or commitment na meron kayo. Ito yung naging reason. Ito yung na-involve dito sa other person. Kasi medyo yung person mo, honestly na confuse siya. Pero alam niya na he did really betray you. The thing here is, ang problema dito, paano pag naging ganito ang other person? So, may involved talaga siya sa sitwasyon. Pero, nakikita ko kasi dito, ikaw, would be this is you, na you are trying to cut it off in your relationship talaga. So, might be itong isa is trying also na parang wanted to move forward, to talk to, siguro to be with this person, with your person, dahil sa, of course, meron na ding nabuong pagmamahalan or pagmamahal dun sa isa, kaya wanted to get your person. You know, kasi merong confusion dito sa person mo eh. Parang hindi niya alam kung sino yung kaaway niya, hindi niya alam kung aling battle yung siya, kumbaga blindly fighting siya, hindi niya alam kung sino yung natatamaan niya, sino yung nasasaktan niya, kanino siya mag-move forward even, you know, hindi niya alam dito. Dumating talaga sa point, bakit? Kasi sa pag-aaway din na meron kayo, dahil sa palagi kayo nag-aaway, parang andun siya sa point na bigat na siya sa problema niya, nag-aaway pa kayo, so ang gulo ng isipan niya. So parang kumbaga siguro naging ano niya to, parang kung magka-comfort, you know, minsan siguro nakakausap niya to to have some comfort. But the thing here is, gusto niya na talaga ng changes sa inyong dalawa because ayaw niya na ng judgment. Ayaw niya na yung may nasasabi kang masakit sa kanya. So, ito yung other people na na-involve dito. So, ano yung action na kailangan i-take dito? Let's see. Why is this 5 of Pentacles? Why is this 5 of Pentacles? Okay. So, I think ang kailangan talaga dito, ang action na kailangan gawin ng person mo dito is of course, yung kailangan niya talaga ng hindi na siya kailangan na makipag-communicate to other person. Kailangan niya na to iwanan. Kailangan niya na to
kausapin at to clear out to that person as well na I wanted the changes with my person, with you, na gusto ko nang ayusin din to. If willing talaga siya na ayusin to. Or, if ever na nandun kayo sa point na nag-aaway kayong dalawa talaga, kasi meron talagang away dito, miscommunication, galit, away, siguro kailangan nyo muna ng space then as well sa isa't isa. Yung alam nyo, yung hayaan mo nyo munang kumalma yung sitwasyon at makapag-isip kayo individually sa mga pwedeng gawin sa connection ninyo. Like, bigyan nyo muna ng i-breathe nyo muna yung mga nangyayari. Kasi parang nasusuffocate na kasi yung mga negativity, mga galit, lagi na lang, hindi nakakalimutan, trust issue, at nagbabangayan. So, parang wala kayong makukuha dun eh. So, kailangan nyo ng space muna, you know, to breathe in, breathe out, and have some refresh moments, you know, makapag-isip-isip para, alam niyo yun, maramdaman kung ma-realize niya kung gaano ka-worth it, and ma-realize mo din na yung mga bagay-bagay sa connection ninyong dalawa, sa relasyon ninyong dalawa. Kasi nakita ko dito, nandito pa talaga yung pagmamahala ninyong dalawa. Ang problema lang dito, kailangan niya din siguro tuparin yung mga pangako niya sa'yo. Example, nangako siya sa'yo, diba? Noon pa, even this time, na magbago na ako, wala na, hindi na to. Sana hindi niya na ginagawa to. But the thing here is, feeling ko, until this present situation, meron pa ding issue eh. So, kailangan niya tong iwan. Kailangan niya tuparin yung pangako niya sa'yo to prove you na mahal ka talaga niya. And kailangan niya maging matured enough to see that your worth, of course, to see na para makita niya yung halaga mo, halaga ng connection ninyo, kung gaano na kayo kagulo, at para magkaroon siya ng pag-iisip. Kailangan niya magkaroon ng pag-iisip na kailangan niya, siya mismo siya yung, kung lalaki man siya, kailangan niya talaga ng, even lalaki man siya o babae siya, na kung mahal niya yung connection, mahal niya yung relasyon, is kailangan na ayusin to. Kailangan iwasan yung mga dapat iwasan. Tanggalin yung mga dapat tanggalin para maayos to. You know? Ang problema kasi dito, kung may ego, may pride in ego. So, mahirap yun. Kaya kayo walang communication dahil doon. So, yun yung action na kailangan gawin. Para kahit pa paano maisip-isip nyo, na wait lang, parang hindi na talaga okay yung mga nangyayari sa atin, pero mahal pa natin yung isa't isa. So, kailangan muna natin siguro magpahinga. Kailangan muna natin ng space. Kailangan natin mag-isip. Mag-lie low muna, kumbaga, para makapag-isip tayo ng maayos. Kasi mahal mo siya, nagmamahalan kayo dalawa eh. But nakikita ko kasi you are pushing this person away. And parang meron ng galit sa'yo about what he did. Kasi feeling ko din, naintindihan din kita dahil sa from before pa lang, meron ka ng mga nagagawa eh, nagtitiis ka na, may nalalaman ka na. Plus, dinagdagan pa this present situation. Parang para sa'yo, bahala na kung anong mangyari. Magagalit na ako. I just really want a justice here. Parang ganun. Sobrang na-stress ka. Feeling ko ito yung action na kailangan gawin para na din na magkaroon ng changes dito sa connection ninyo. Mapag-isip-isip ninyo yung both side responsibility ninyo sa pagsasama ninyo. Kasi feeling ko, pwede to sa mga marriage eh. Pwede to sa mga marriage at saka sa mga relationship na hindi bago na. Parang relationship na matagal na. May commitment na. So, ano yung hindi mo alam dito? Ano yung unknown factor dito sa connection na to? Let's see. I think this is you. This is all you. Feeling ko dito, no, kung hindi mangyayari itong action na to, kung sakali mang
hindi nagagawa itong action na to dito, yung sinabi ko kanina, ang outcome talaga dito sa inyo is hiwalayan. Ikaw mismo, ikaw, ang feeling ko na give up dito. Parang, para sa'yo, much better na umalis ako dito. Much better na mag-focus ako sa sarili ko. At to have my freedom. Kaysa sa mag-stay sa taong immatured, kumbaga. Much better na I wanted to have a changes in my life. Kahit mahal ko pa siya, I was going to try my best to gain my strength to fix my life this time. Feeling ko siya, ikaw mismo, yung kumbaga magparaya dito. Kasi parang mapapagod ka eh. And maiipit ka sa sitwasyon, sa mga nangyayari. Parang mararamdaman mo na parang walang pagbabago itong person na to. Lalo pa kung itong taong ito is like, meron siya, mataas yung tingin niya sa sarili niya. So, ito yung hindi mo malalaman kung hindi nyo gagawin to pareho. Kung hindi nyo bigyan ng space yung isa't isa at makapag-usap, at yung sinabi ko kanina na makapag-usap kayo ng masinsinan, heart-to-heart conversation, kung pareho kayong merong pride and ego, pataasan kayo ng pride, wala mangyayari sa inyo kundi hiwalayan. Kasi ito yung outcome eh. The Tower card. So, itong Tower card, kung hindi nyo gagawin yun, yung communication na yun, heart-to-heart conversation, and at least to breathe in your relationship na nakakapagod na, you know, to have some rest, to have some space, to think, to realize things, to learn some lessons, you know. Ang uwi talaga sa inyo dito is separation. Mawawasak kayo. Kasi dahan-dahan na kayo nawawasak ngayon eh. So, parang, kumbaga, kung gagawin nyo yun, so, parang serve na to as a guide sa inyo. Na, example, gagawin nyo yun, you were going to try na mag-usap kahit papano. Have some patience na mag-usap tayo about sa connection. Meron pang possibility kasi dito na maayos pa yung mga nawawasak sa inyo. See? Kasi, ma-miss nyo naman yung isa't isa eh. Ma-miss nyo yung isa't isa. Medyo magugulo din talaga to sa isipan ninyo. Etong kayo mismo. Gugulo ka sa isipan niya, gugulo siya sa isipan mo. May stress ka. But if with the pride, pataasan kayo ng pride, walang mangyayaring yung beginning dito. So, kailangan nyo mag-usap. Kailangan nyo ayusin to. You know? And tanggalin yung toxic sa connection ninyo. Pride and ego especially. And of course, that other person na nai-involve. Kung bakit na-involve to. So, kailangan natin tong tanggalin. So, before that, respectfully, kausapin niya yung na-involve dito. And kailangan niyang tigilan na to para ayusin na din yung sa inyo. Dahan-dahanin nyo lang. Para magkaroon ng changes sa buhay nyo. Nandyan pa yung pagmamahalan ninyo eh, sayang. Nandyan pa yung nagmamahalan pa din kayo. Actually, meron pa din talaga itong connection na ganito, itong reading na to. Meron pang chance na maayos to. Mag-asawa kayo. May chance pa na maayos kayo. Mamimiss nyo yung isa't isa. Nandyan yung pagmamahal ninyo. Kahit pa sa nakikita ko ang gulo-gulo-gulo na. Pero nandyan yung pagmamahalan eh. Mahal nyo yung isa't isa. So, hindi lang talaga kayo nagkakaintindihan dahil sa pareho kayong mataas. Pareho kayong high standard. Pareho kayong ma-pride. Kumbaga, taasan kayo ng pride and ego. Then, walang nangyayari. Nagsisigawan kayo, nag-aaway kayo, nakakapagod na away. I don't know if this is like
like physical or mental or emotional fight na to kasi nakakapagod tong away na to eh. Pag ito kasi yung 5 of Swords, sobrang stress, anxiety, depression, pwedeng physical na tong sakitan din. So, parang nakakapagod to. So, ganun yung nangyayari sa inyo. Kaya nga nandito sa negative is like, negative na mangyayari kung hindi, kumbaga, ito yung pangit na mangyayari sa connection ninyo or pangit dito sa connection ninyo is yung no communication. Kasi hindi kayo nag-uusap ng maayos. Pero nasa feeling na kasi ng person mo, yung gusto kanyang kausapin. Ang dating here is baka hindi mo lang talaga siya naintindihan dahil sa galit mo. Alam mo sa galit na ginawa niya sa'yo. Medyo parang kumbaga naubos ka na ba? Kumbaga ganun. So, hindi kayo nakakapag-usap ng maayos. Sobrang disappointed ka kasi dito eh. But ang maganda kasi lang dito sa connection, kasi mahal ka pa rin niya kahit papano. Mahal mo pa din naman din siya. Kaya lang dahil sa mga nangyari nga, ganun na yung naging reaction mo. Dahil nga nandito ka na sa point of, you did really take the leap of faith na. Bahala na ko nung mangyari. I want my justice. Dahil may clarity na kasi about sa cheating. So, yun. Yun lang yung masasabi ko, ma-advise ko dito about, or bibigyan ko ng guide sa connection ninyo. So, that is my reading for you guys. Anyway, I forgot the zodiac sign. I can see a big Aries sign here. Kasi nandito talaga matigas ang ulo. Taurus sign even is here. I can see also Aquarius, Capricorn, Libra, and what else? Mga sign to na mga titigas ang ulo talaga. Okay, Pisces, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius, yeah. Nasabi ko na Aquarius, right? Gemini, Virgo, Libra, Capricorn. So, Scorpio is also here. Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placement, guys. And check your person's placement.